Maupayang gabi yung tanan mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, doon din po sa ating mga OFW. Ano man pong oras dyan po sa inyo at saan mo pa kayo naroon. Sana po mag-ingat po kayo at mabuhay po kayo. Ngayong gabi meron tayong panonoorin mga video. At credit po ito kay Andy the Explorer. At siya nga po pala, salamat nga po pala dun sa mga nag-subscribe na sa aking channel. At doon naman po sa mga nakapanood na ng aking mga video dito sa aking munting channel ay maraming salamat po sa inyo. At bago po sana matapos ang video o kaya naman ipagkatapos ng video nyo panoorin, sana po ay huwag nyo makalimutan mag-pindot ng likes. Okay po. Panoorin na po natin. Isang babae na kilala sa pangalang Tali ang isang mapagmahal na ina sa kanyang batang anak na lalaki, na madalas niyang ibinabahagi sa kanyang TikTok account. Upang masigurong ligtas at maayos ang kalagayan ng bata, naglagay siya ng maliit na security camera sa loob ng kwarto nito. Lamok. Ngunit hindi niya inakala na sa isang gabi, ang simpleng kamerang yun ang makakahuli ng isang bagay na magpapatindig ng balahibo sa kanyang buong katawan. Cute ng bata. May dark figure po doon sa kabila. Tuloy po natin. Habang nakatayo ang kanyang anak direkta sa harap ng camera, may biglang lumitaw na kakaiba sa kanang Yan po. Dark figure po siya. Nako. Bakit kasi iniiwanan yung bata mag-isa? Dapat hindi nag-iisa yung batang yan. Kahit masabihin natin may CCTV dyan na nakatutok dapat hindi yan iniiwanan mag-isa. Tatakot yung ano yun hindi natin malaman kung ano yan. Mamaya daga o kaya kung anong hayop yan na kagatin yung bata. Bigla lang kagatin yung bata. sulok ng video. Isang maliit at maitim na anyo ang dahan-daang gumapang papasok sa frame, at sa isang kisap mata, naglaho na lamang ito. Agad itong nagdulot ng matinding kaba kay Tali, dahil wala silang alagang hayop at ang kanyang anak lamang ang nasa loob ng silid. Ngunit kung ganoon, ano ang bagay na yun? Ito ang unang pagkakataong may ganitong kakaibang nahuli sa camera, at taimtim na umaasa si Tali, na siya na rin ang huli. On Christmas Eve in 2022, my dad accidentally took a very clear image of a ghost in the house that Narito ang isang nakakakilabot na engkwentro tuwing Pasko na nag-iwan sa isang pamilya ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ibinahagi ng TikTok user na si Bailey ang isang litrato na kuha noong bisperas ng Pasko, taong 2022, sa loob ng kanyang tahanang kinalakihan, at ang nakapaloob sa imahe ay lubhang gumulantang sa mga manonood. Kinunan ang larawan hating gabi na, matagal ng tulog ang lahat. Ang ama ni Bailey ay mag-isa lamang sa sala, tahimik na nakaupo malapit sa fireplace. Pinagmamasdan ang kumikislap na ilaw ng Christmas tree. Dahil sa damdamin ng pagiging sentimental, kinunan niya ng litrato ang puno, at wala na siyang ibang inisip pa. Ngunit makalipas ang ilang linggo, habang nag-scroll sa kanyang cellphone, may napansin ang madrosta ni Bailey na isang nakakagambalang detalye sa parehong larawan. So this was the image that my dad had taken. Prepare yourself for a jump scare, but this... Wow. Isang anino ba yan o sa loob ng kwarto yan? Pero hindi nasa labas siya kasi na
natakpan yung ano, yung ano ng visibility ng ano, cabinet eh. Yung halos kalahati yata yan. Natakpan eh, yung anino eh. Ibig sabihin, dito yan sa may ano, kung saan siya naroon. Wow. Ang laki niyan ha. Malaki yan. Is nobody that I know. Sa kanang bahagi ng frame, makikita ang tila isang matangkad at maitim na figure, may hugis ng tao, ngunit lubos na hindi dapat naroroon. This is nobody that we know from our Ano yan, may ano yan, yung meron siyang talaga yung katawan. Meron siya. Hindi siya yung yung see-through kasi hindi siya transparent dahil natabunan nga yung yung nung cabinet eh. Ibig sabihin merong solidong katawan. May solid yan na katawan. past. It's neither of my grandpas, but I will say that my stepmom said that the figure does resemble the man that she had seen standing behind my dad. Ayon kay Bailey, wala ni isang tao sa loob ng bahay na makapagpapaliwanag sa anyong yun. Ngunit mas lalo pang naging nakakatakot ang larawan nang maalala ang isang karanasan ng kanyang madros na ilang buwan bago yun. Ayon sa kanya, minsan na raw niyang nakita ang isang matangkad na lalaki, may mahabang buhok at suot na plaid na damit, na nakapwesto mismo sa likod ng ama ni Bailey sa kusina. Ngunit nang siya'y kumurap, naglaho ang figure. Simula noon, ginawa na ng pamilya ang lahat upang maipaliwanag ang nangyari. In-adjust nila ang liwanag ng larawan, pinalabo at nilinaw, nag-zoom in, at ipinadala pa ito sa mga paranormal groups. Tinanong din nila ang mga kapitbahay kung may namatay na ba sa bahay, na itinayo pa noong 1969, ngunit wala ni isang naitalang pagkamatay. Kilala rin ng pamilya ang mga dating may-ari, at wala silang naiulat na kakaibang pangyayari. Isang medium na sumuri sa larawan ang nagsabing malakas ang negatibong enerhiya na kanyang naramdaman mula rito, kahit iginiit ni Bailey na ang bahay ay palaging mainit. Shoutout po sa inyong lahat mga kawaray. Sa inyo rin, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating pong mga OFW. Pakiramdam, ligtas, at nagbibigay ginhawa. Mula noong gabing yun, wala nang muling nahuling kakaibang anyo. Ngunit nananatili ang tanong, ito ba ay simpleng laro lamang ng liwanag at anino? O may isang bagay na tahimik na nagmamasid mula sa silid, at aksidenteng nakuhanan ng litrato? Is nobody that I know. We have zoomed in on the picture, we have lightened it, we have darkened it, and you can see through the image, like you can see the blinds and curtains behind the figure. This is nobody that we know from our past. Ang paranormal couple sa likod ng TikTok username na Pari Curious ay gumawa ng isang matapang at delikadong desisyon, ang imbestigahan ang kilalang-kilalang conjuring house. Itinayo pa noong 1736, ang makasaysayang bahay na ito ay itinuturing bilang Creepy ng bahay oh. isa sa mga pinakapinagmumutuhan Makaluma sa buong talaga yan. Amerika. Itsura eh. Sa paglipas ng mga taon, iba't ibang pamilya ang tumira rito, at halos lahat ay may naiulat na trahedya, biglaang pagkamatay, pagpapakamatay, pagkalunod, at mga misteryosong karamdaman na walang malinaw na paliwanag. Ngunit noong dekada 70, nang lumipat ang pamilyang Perron, tuluyang nakilala ang bahay sa buong mundo. Halos kagad, nagsimula silang makaranas ng matitinding paranormal na aktibidad, mga boses na walang pinanggagalingan, mga bagay na bigla na lamang ibinabato, mga pasa sa katawan na walang dahilan, at mga anino na naglalakad Ang creepy ng mga gamit eh oh. Talagang makaluma. sa mga pasilyo ng bahay. Taglay ang nakakakilabot na kasaysayang ito, pumasok ang magkasintahan sa loob, umaasang makikipag-ugnayan sa kung ano man ang naninirahan doon. Pinili nilang gamitin ang Estes method,
isang teknik kung saan ang isang tao ay nagsusuot ng noise-canceling headphones na nakakonekta sa isang spirit box, kaya tanging ang mga boses lamang na maaaring manggaling sa kabilang mundo ang kanyang maririnig. Si Clayton ang Daming lamok. nagtatanong, habang si Bailey naman ay Malamok. inuulit lamang ang anumang salitang naririnig niya sa headphones. Pinatay ko po kasi yung electric Ngunit fan ni isa sa kasi kanila ay maingay. hindi handa sa kung ano ang susunod na mangyayari. You want me to read one of these books to you, April? Over here? Yes. Which one? What's the name of the book? Glorious. Glorious. I'm gonna try and find out. Sagot siya kang tanong. You want me to turn this Back. back? Oh. If it's over here, I will shit myself. Book. Can you tell me where the Glorious book is? Down. Down? Tinuturo talaga oh. Is it on this row here? No. Is it on this row? Yeah. Can you tell me the name of the book again? Oh, no way. Okay, April, I got the book you've been talking about, the exact book, A Glorious Accident. Do you want me to read this to you? Two. Me. Okay. Ang mga sagot ah. Did your parents used to read you this book? Go. Read. Your mom used to read you this? Yes. Memories. Hindi lamang basta may sumasagot sa pamamagitan ng spirit box, tila may katalinuhan ang komunikasyon. Ang mga tugon ay direktang sumasagot sa mga tanong ni Clayton. Tumpak Sa yung isang sagot eh. nakakagulat na sandali, itinuro pa siya ng tinig patungo sa isang partikular na bookshelf, pagkatapos sa isang tiyak na eksaktong lalagyan at sa huli, sa isang libro na may salitang glorious sa pamagat. At tandaan, hindi naririnig ni Bailey si Clayton kahit kailan. Wala siyang ideya kung ano ang mga tanong, inuulit lamang niya ang mga salitang lumalabas mula sa device. Kaya ang tanong ngayon, ito ba ay isang imposibleng pagkakataon lamang? O may isang nilalang sa loob ng bahay na matagal nang nagnanais na mabasa ang librong yun? Noong October 22, Okay yun, 2018, isang babaeng nagngangalang Matty Ann ang nag-upload ng isang video na agad nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa lahat ng nakapanood nito. At sa huli, napag-alamang mas malala at mas nakakagambala pala ang nangyari kaysa sa unang inaakala. Sa loob ng halos 2 linggo bago ang gabing yon, si Matty at ang kanyang asawa ay paulit-ulit na nakakarinig ng mga kakaibang tunog na parang hayop, nagmumula sa napakalapit na bahagi ng kanilang bahay. Paulit-ulit nilang sinusuri ang mga bintana, ngunit wala silang nakikitang anuman. Sa gabing yon, muling bumalik ang mga tunog. Handa na si Matty, nakapwesto na siya sa bintana, hawak ang kanyang cellphone, handang i-record ang lahat upang may bahagi ito at makakuha sana ng paliwanag. Ngunit hindi niya alam kung malalaman niya na kung ano mismo ang pinanggagalingan ng mga tunog o kung ano ang nagdudulot nito. Craziest noises. Listen. I gotta check this out. Aso. Where the f did it go? Hello? Is anyone there? Oh my god.
Ang dilim ha. Hindi ka man lang gumamit ng ilaw. Kung meron pala, kaya lang hindi siya gaano maliwanag. But I heard those noises again. I didn't see anything, but I wanted to just look. You see all this? Ngunit may isang desisyon siyang ginawa, isang bagay na hindi ko kailanman irerekomenda kaninuman. Lumabas siya ng bahay upang magsiyasat. Inisip niya na dahil wala pa siyang nakikita, marahil wala talagang anuman sa labas, at ang mga tunog ay nagmumula lamang sa bakuran. Ngunit malaki ang kanyang pagkakamali. Nang siya'y muling pumasok sa loob at pinanood ang kanyang nakuhang video, may nakita siyang nagpahinto ng kanyang paghinga. Sa likod ng isang puno, may isang kakaibang figure na nakatayo, tahimik na nakamasid sa kanya. At sa mismong sandaling itinutok niya ang ilaw ng flashlight sa direksyong yun, mabilis na inilayo ng figura ang ulo nito at nagtago sa likod ng puno. Sa sobrang panginginig, hindi niya ito malinaw na nakita noon. Ngunit iisa ang kanyang natitiyak, ang bagay na nasa labas ay hindi mukhang tao. At sa sandaling yun, napagtanto nila ng kanyang asawa na maaari silang nasa tunay na panganib. Kinabukasan, nang suriin nila ang lugar, may natagpuan silang tila patunay na ang presensyang yun ay hindi pangkaraniwan. They Mga go between bakas. this bush and our fence. It's a pretty narrow area. Whatever it is, walking around barefoot out here in 20, 30-degree weather, it's not warm. 14 inches. 14 inches, ang laki. Yellow cat. Ang bakas ng paa na kanilang nakita ay Laking hindi mukhang tao yan. bakas ng tao. 14 inches yung At hindi ng talampakan anumang eh. hayop na ating kilala, lalo na sa lugar na iyon. 14 na pulgada ang haba ng yapak. Hindi ito normal. Hindi ko tiyak kung ano ang gumala sa kanilang bakuran noong gabing yun. Ngunit isa lang ang malinaw, kapag bumabagsak na ang dilim, mas ligtas ang manatili sa loob ng bahay kaysa sundan ang mga tunog Grabe. sa labas. Kung Laking ito tao man nun. ay 100% na totoo o isang maingat na ginawang panlilinlang, kayo na ang baalang humusga. Ngunit isang tanong ang mananatili, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Maddie, lalabas pa ba kayo? Nagsimula ang nakakakilabot na video na ito mula sa isang live streaming na in-upload sa YouTube channel na RX File Explore. Sa gabing yun, nagpasya silang bumalik at muling mag-explore sa isang abandonadong gusali ng paaralan na kilala umano sa pagiging labis na pinamamahayan ng mga kakaibang nilalang. Ayon sa mga residente sa lugar, madalas daw may nakikitang anyo ng batang naglalakad at naglalaho sa gabi sa loob ng gusali. Hindi nagtagal, sinimulan niyang libutin ang bawat silid-aralan. Determinadong patunayan kung totoo ang mga kwento ng mga tao. Katakot naman. Ngunit sa Loob ng gitna ng eskwelahan. kanyang eksplorasyon, Dilim. hindi ang anyo ng batang multo ang kanyang nakita. Sa halip, isang mas nakakatakot at hindi inaasahang presensya ang biglang lumitaw. Isang anyong sapat na upang manginig sa takot ang sinumang makakakita nito. Ada suara tangisan, guys. Astagfirullahaladzim. Saya melihat di kaca. Batay sa kuha ng kanyang kamera, makikita ang isang maputlang figure na dahan-daang lumilitaw sa likod ng Wow. Kaya lang pala natakot eh. Nasa harapan niya eh. Kaya lang nasa loob ng kwarto. Naaninag niya lang sa salamin. White figure. Creepy. Katakot naman yan sa harapan mo mismo mo. Makikita mo. ng isang silid-aralan. Ang anyo nito ay tila kahawig ng isang pokang. Oh, Tuwid na nakatayo, Popang. at Worry ay tahimik na nagmamasid sa kanyang pagdating.
Ngunit sa mismong sandaling napansin ng lalaki ang presensya nito, bigla na lamang naglaho ang figure. Dahil kumbinsido siyang hindi lamang yun guni-guni, nagpasya siyang pumasok at i-record ang loob ng silid. Ngunit sa kanyang pagbabalik loob, may isang bagay na biglang nangyari, isang pangyayaring mas lalong nagpatunay na hindi siya nag-iisa sa loob ng gusaling yun. Tahan-tahan keringat ko sa jakong anjing. Oh, sa likod niya. Kagulat yun, sa likod. Sa likod niya lumutang. Wow! Nakagulat yun. Napatakbo siya. Grabe. Isang nilalang nakahawig ng duwende ang sinasabing nahuli sa isang liblib na lugar sa bansang Mexico. Wow, ano yan? Ayon sa mga ulat, ang kakaibang nilalang na ito ay umano'y ikinulong sa isang hawla matapos itong matagpuan gumagala sa gabi ng ilang Wala residente. itsura. Maliit ang pangangatawan nito, may kakaibang hugis ng mukha, nga, at parang gumagalaw na duwende, tila pero hindi pangkaraniwan para sa isang hindi normal na rin tao. Ngayon, panoorin ninyong mabuti ang video, at kayo na ang bahala na humusga kung ito ba ay isang alamat na muling nabuhay, o isang lihim na hindi dapat nakita ng tao. Le dije que no estaba loco. Ahora sí, por fin lo agarré. Nadie me creyó, pero aquí está, mírenlo bien. Todito me costó, pero ya es mío. Respira, se mueve. Ano kaya yan? Duwende. Ang nakakatakot na video na ito ay kuha ng isang lalaking nangahas pumasok sa Wow. Ang weird ng kutsura ng bahay. Giba-giba na. Oh. Dahil sa matinding pag-usisa, nagpasya siyang subukin ang katotohanan sa likod ng mga mito ng lugar na iyon. Pagdating niya roon, agad siyang bumaba at pumasok sa isang lagusan sa ilalim ng lupa. Ngunit may habang gumagalaw. papalalim siya, may isang May gumagalaw oh. May sumasalubong sa kanya. Wow. Katakot ng tsura. kilabot na anyo ang bigla na lamang sumulpot sa mismong harapan niya. Pagmasdan ninyong mabuti. Tsura, nakatakot oh. Katakot ng tsura. Gaya ng makikita sa video, nang tuluyan siyang pumasok sa gusali at dumaan sa isa sa mga madilim na tunnel, bigla siyang napatigil sa gulat sa paglitaw ng isang kakaibang nilalang. Sa isang iglap, ang nilalang ay sumigaw ng malakas sa kanyang harapan, dahilan upang siya'y tumakbo ng walang lingon-lingon, balot ng matinding takot. Maririnig ang kanyang histerikal na sigaw habang nawawala sa kontrol ang kanyang kamera. Katakot ang itsura. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Natapos na naman po yung ating mga nakakatakot na video. Sobra, nakatakot tong dalawang video na huli. Nakatakot. Maraming salamat nga po uli. Doon sa mga nag-subscribe na. At para doon sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. At pag pinanood niyo po yung yung video, sana po ay hindi niyo makalimutan nga pong mag-likes. Okay. Shoutout po sa inyong lahat, mga kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa ating mga OFW. Sinabi ko na po kanina ito, pero ulitin ko pa rin po. Kita-kita ulit tayo sa mga i-upload ko pa mga video. Muli, maraming salamat po sa inyo.